Masaklaw yung decision niya sa At ngayon mo trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, We'll follow all the rules and the procedure, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. At bakit? Hindi yung haharap kayo, Duterte na naman. May kasalanan naman si Sara. May kasalanan naman si Tatay Digo. Wala kayong katigil-tigil sa mga Duterte. Diba? Tuwing humaharap ka, Duterte, wala kang ibang tema kundi Duterte. At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas. Kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi ang updated sa ating mga video. Marami tayong tatalakayin. Marami ngayong hapon. Isa na rito, kung paano magmukhang, alam mo yung habang nagsasalita ito si Tutasin, yung katabi niya, parang hindi maipinta yung mukha. Para kasi hindi ka panipaniwala lahat ng sinasabi. Di ba? At ito kontra sa korte. Yun na nga. Bakit ba kumukontra kayo sa korte? Tutasin. Hindi nyo ba matanggap kung ano yung mga nagiging desisyon ng korte? At Senate minority handang sumunod sa konstitusyon sa pag-convene ng impeachment. Buti pa yung mga minority. Handang-handa. Kayo parang ginagawa nyo pa. At ito ang sagot ng kampo ni Atty. Man Scarpio dito sa usapin kay Madriaga. Ito pala si Madriaga, puro kwento na lang pala. May pinakita hong video dati. Parang Zoom meeting lang pala yon. At ginawa pang ebidensya, anak ng tipaklong ka talaga Madriaga, asan ka na? Hindi ka na makita dahil puro kasablay-sablay lahat ng mga apidabit mo. Di ba? Ito may napapabalita. Umanong kudita sa Senado. Alamin natin yan sa dulo ng ating video. Siyempre, yung shoutout segment natin, baka isa ka na sa masya-shoutout natin. Kaya mag-comment-comment lang. Damihan nyo ng comment para ma-shoutout kayo sa dulo ng ating video. At siyempre, andyan yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, pindutin nyo lang po yung join button na yan. Eto na, ang paliwanag ni Tutasin, hindi ka panipaniwala. Mismong katabi niya, napapangimi ang mukha dahil halos ata walang katotohanan I think the Supreme Court decision is based on the petition. Hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. It doesn't have anything to do with the work of the Senate. We are co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. Sige, tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Mula ulo, mukhang paa. Ang tingin ng mama dito kay Tutasin. Nakita niyo naman kasi. Parang, siguro abogado itong mama na ito. Parang, siguro na pag-isip-isipin ng mama, ano ka ba Tutasin? Kahit mga sablay na sinasabi mo, proud ka pa. Napapangawi ang mama Kasi hindi, kahit sino naman, di ba? Kukontrahin mo yung Korte Suprema. Di ba? Forthwith, hindi mo pang hawakan. Gusto mo pang hawakan yung sa inyo lang? Ayaw mo sundin yung sinabi ng Korte? Hindi, ito napapag-usapan lang. Bakit ganon? Tuloy. And in this case, if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, ang forthwith, di following day. Tingnan nyo napaano siya Kaya yung forthwith mo, Tutasin, tigil-tigilan mo na. Hindi maganda yan. Iba yung interpretasyon mo dito sa sinasabi ng Supreme Court at iba yung interpretasyon mo sa sarili mong opinion at
Sariling opinion niya lang ito eh. Ay, yung mga galawan na ito, di ba? Sinigundahan pa yan ni Pinky. Namamadaliin daw. Kailangan madadaliin daw dahil forthwith. Aray mo. Senate minority handang sumunod sa konstitusyon sa pag-convene ng impeachment. Eto kahit minority susunod kung makukonvene. Ang tanong dito, ilan ba ang may gusto ng impeachment? Parang wala na ata. Date sa paghahanda ng mga senador kaugnay ng proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bernard, kanina bago mag-start yung session dito sa Senado ay nagpulong yung ilang mga senador na bahagi ng minorya. Ito ay para sana pag-usapan o pagplanuhan yung kanilang hakbang na gagawin oras na maiakyat o maipadala ng House of Representatives yung articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngunit ayon sa mga senador, hindi natuloy yung nasabing pagpupulong dahil kulang yung mga miyembro na umattend sa meeting kaya magre-reschedule o mag-i-schedule na lang sila ng panibagong araw para rito. Handang sumunod ang minority bloc sa rules and procedures na nakasaad sa Constitution kaugnay ng pagsasagawa ng impeachment trial. Yan ang dapat. Hindi yung gagawa ng sariling rules itong si Tutasin. Ano ba sabi ng ibang mga senador? Handa kaming sumunod. Pero dapat naaayon sa batas. Kung hindi naman naaayon sa batas, bakit nyo susundin, di ba? Kaya yung mapagawa ng dyan, ng rules, kailangan mo sumagot within 10 days. Dahil kung hindi, baka i-contempt ka dyan sa sarili mong, di ba? Baka lalo pang magkalintik-lintik ng dahil sa'yo. Pero okay yan. Kung halimbawa, hindi ka sumagot at sabi ng Korte Suprema, ibasura na yung impeachment ni Bibi Sara dahil itong si Tutasin ay hindi sumasagot. Okay yan. Goods yan. Pero kasi, ang usapin dito, kung wala sa batas, huwag niyong ipilit. Di ba? Susunod itong minority na ayon sa batas. Yan ang sabi dito. Kung hindi na ayon, huwag niyong sundin. Inihayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nang matanong kaugnay ng posibleng pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. We'll follow all the rules and the procedure, di ba? Yung guided naman kami lahat dahil maraming mga abogado sa minority. So kung ano yung tama, ano yung rules, anong konstitusyon, anong batas, susundin namin. Dapat ganito maging Senate President di ba? Hindi yung nagmamarung-marunungan. Tsaka dapat ang Senate President, abogado. Bakit kasi inagaw-agaw nila dito kay Senator Chis Escudero ang pagiging Senate President? Hindi naman abogado ito si Tutasin Pansinin nyo, nagkakalibindang-windang dahil gumagawa ng sariling batas, sariling rules. Di ba? Pag hindi naaayon sa batas, itsapweran yung mga minority. At doon naman sa majority, isipin nyo muna mabuti bago kayo sumunod sa Senate President nyo kuno. Ipapahamak lang kayo niyan. Sa katunayan nga, pinasasagot na siya ng Korte Suprema. Bakit? Hindi nagugustuhan ng Korte yung mga pinagsasabi ni Tumama na to. Kung magaling ka na abogado, dapat magaling ka. Hindi yung gagawa ka ng sarili mong mandato. Kaso hindi nga abogado Gumagawa ng sariling rules. Aray tayo dyan, hindi pwedeng ganyan. Kung ito si Senator Chis Escudero at Senator Alan Peter Cayetano, ibalik na lang si Senator Chis Escudero. O kaya naman, ito iluklok sa pagka-Senate President. Kasi yung nangyayari ngayon, yung nilalagay nila, para lang pumabor sa kanila, mali. Kahit wala kang alam, di pwede yun. Diba? Pag wala kang alam, hindi mo pwedeng linlangin ang taong bayan. Ito, labanan ng mga senador to. Itong si Bolwan University, wala hutong alam sa batas. Nangangapa lang to. Iba ang mga abogado sa hindi abogado. Kaya kung kayo ay makikinig dyan, sablay. Dito kayo makinig sa mga abogado.
Gayunman, wala pa aniyang pagpupulong o pag-uusap ang minority bloc sa kung ano ang plano nila para sa convening ng Senado bilang isang impeachment court. Ngunit para kay Senator Amy Marcos, hindi na niya ikagugulat ang pag-transmit ng Kamara sa mga reklamo sa Vice Presidente. Paliwanag ng Senadora, bagay ito na inaabangan na rin nilang mga senador. Ay, wala na akong duda, no? Madali kasi yung 1/3. Parang madali lang yun. Well, inaabangan na namin. At palagay ko, 106 votes, madaling makuha. So, ina-expect na namin, pinagpaparantuan. Yun na nga ang ini-meeting, kaya lang hindi nakahabol yung iba. Opo. Kung anong strategy, anong gagawin. Oo. At yun nga, kailangan makumpleto yung dokumento kasi yung linalabas, hindi naman kumpleto. So, kung magpo-full-blown trial dito sa Senado, kailangan kaming maganda. Ano ang estado ni Senator Jinggoy dyan sa impeachment? Hindi ho din pabor yan for sure. So ilan lang ang maglalaban-laban. Ang kukunin dyan is sa Kamara para magbuo yung impeachment, article of impeachment is 1/3. So kailangan nila ng 106 vote o 105 votes. Hindi naman bago yan. Kasi nung nakaraang taon, ganyan din na-impeach si BP Sara. Ang kagandahan lang ay na-archive at kalaunan na basura. Ngayon, hindi na ho bago ang desisyon ng Kamara na yan. Kita nyo, sila nag-impeach, sila ang complainant, sila ang naglitis, sila rin kumukuha ng mga ebidensya. Bago pa ba sa inyo yan? Diba? Kahit naman dito sa pag tinanong mo yung mga senador na yan, hindi na bago sa kanila yan. Alam nila ang ginagawa ng Kamara, sa sobrang takot, ay gumagawa na ho ng paraan. Pero ito, may papakita akong video sa inyo. Talagang magugulantang kayo dahil kahit sinong tanongin, Duterte ang gusto nila Pasok natin to. Natin iboto sa dalawa. Sara Duterte o Trillanes. Ano? Sara Duterte o Trillanes. Trillanes? Oo. Sabi mo, mangangkong lang, maglakad na. Gagapang wala sa tumakbo, gagapang na lang. Wait lang. Sabi rito, Tonyo, Trilling, mangangkong ka na lang daw. For sure, hindi mananalo pag nangangkong, no? Sara Duterte si Sir. Ay, siyempre. Bakit Sir? Bakit Sara Duterte? Ha? Tingin mo, bakit si Sara ang kailangan? Noong pandemic, Oo. hindi kami pinabayaan ni Duterte sa Basico. Kita nyo? Dalawang bisis ako nakakuha ng utso. 8,000? 8,000. Bali 16,000. Matapos ang may 4,000 pa. Ang binigay sa amin. Pero ngayon Sir, Ngayon, ang krisis ngayon. O nga. Wala, nga. ibig sabihin Sir, itong Baseco mahal na mahal ni PRRD po ba? Mismo. Solid Ayun. to lahat, solid. Basico. Thank you Sir. Oo. Ngayon lang natin nalaman na Solid, Basico. Lahat ng tricycle dito, walang BBM dito. thank you Sir. Ayan na. Okay. Taga Maynila, umamin na ho. Taga Baseco. Ano pa ngayon? Yung mga pinagmamalaki nila na umahabol daw sa survey yung atin Lenny nila. At tapos meron pang parang nagpapapirma na 2 million na signature daw para tumakbo to si Tonyo. Angkong, pulutin mo doon, mangangkong ka na lang, Tonyo. Ayan, sabi ng tricycle driver. Diba? Kung ilalaban nyo, ibabato nyo si Tonyo para sa pagka-presidente, si Virus nga, hindi nga tumapat sa survey, dyan pa si Tonyo. Mag-isip-isip naman kayo, yung meron namang sustansya na para kalabanin si BP Sara. Yung talagang sa tingin nyo aabot sa kalahati ng boto ni BP Sara. Pero kung mga ganito pachi-pachi lang at kung sino-sino lang, nagpapa-hype pa kayo sa mga social media account nyo. Pinapa-hype nyo pa ito si Tonyo, si Trililing, hindi ho makakuha ng simpatsya. Diba? Kasi ang ginagawa nila mind conditioning. Si Ate Lene raw ay malakas, si Virus daw ay malakas, ang patapat daw si Trililing. In your dreams, Anak ka ng bugi. Ito mo, bumanat na naman si Boy 8080.
is justice denied. The Supreme Court has lost its credibility on the case of Deputy Ombudsman Carandang. It took them 8 years to decide on this very simple constitutional issue. Kahit law student, alam yan na unconstitutional ang pagtatanggal kay Carandang na yon ay illegal. Kaya nakakapagtaka na bakit na 8 taon bago dinicide ito ng Supreme Court. Carandang... Kaya ka na didisbar eh. Oo. Eh, sino pinagbibintangan nyo na naman kaya natanggal? Could have done more. He could have served more. Kaya lang naputol agad ang kanyang termino dyan sa ombudsman. Nung ako ay nag-file ng disbarment kay VP Inday Sara, ay based yun on solid grounds like yung pagsusuntok at pagbugbog niya doon sa sheriff, yung pagmumura niya kay Presidente BBM, Lisa and Martin, at yung banta niya na ipapapatay si BBM, si Lisa at si Martin, at yung kanyang banta na ipapatapon niya sa West Philippine Sea si the late President Ferdinand Marcos Sr. Pinaniwalaan ka. Hindi, di ba? Kasi marunong ang taga Supreme Court. Kasi kayo, gumagawa lang kayo ng mga chismis. Kaya hindi ka paniniwalaan. Kaya ka nagganyan eh, nagarote ka eh, nawalan ka ng... Kasi nga, mali nga yung mga strategy nyo. Ikaw ba naman hindi ka matanggalan ng pagka-abogado, nagpapakalat ka kasi, salitang ob-ob, hindi maganda pakinggan, lagi mong nililingwahe. Kahit sa lagi mong sinasabi, sa tingin mo matutuwa yung mga abogado? Yung mga grupo, yung mga asosasyon ng mga abogado matutuwa sa'yo? Hindi, pagkakaisahan ka. Yun na nangyari sa'yo. Sabihan mo ba naman yung tao, ayaw namin sa ob-ob, ayaw namin sa ob-ob. Yan, na-ob-ob ka tuloy. Sino naman may kasalanan na sinasabi nyo kay Carandang? Sinisin nyo na naman sa dating Pangulong Duterte. Ayan kasi ang mali sa inyo. Alamin nyo muna kung ano at bakit. Hindi yung haharap kayo, Duterte na naman. May kasalanan naman si Sara. May kasalanan naman si Tatay Digo. Wala kayong katigil-tigil sa mga Duterte. Diba? Tuwing umaharap ka, Duterte, wala kang ibang tema kundi Duterte. Napasin nyo lang to. Pag lumabas ito, walang ibang bukang bubig, sisiraan ang mga Duterte. Yan naman ang papel mo. Sayang ang pagiging abogado mo. Ginamit mo lang sa hindi magandang sinira mo ang pagiging abogado mo. Paano masabi? Di ba? Kasi ang mali sa iyo, yung mga lengguwahe na dapat hindi binibigkas kasi professional at meron kang pinangahawakang titulo sa sarili mo o profesyon, ika nga, yung mga dumalabas sa dila mo ay hindi maganda pakinggan. Kahit bata, matanda, may ngipin o wala. Masama pakinggan, hindi makatarungan. Kaya siguro, parusa na rin siguro sa taas yan. Kasi araw-araw yan eh. Diba? At yung mga pagmumura niya, buong Pilipinas siya nakapanood doon. Pero itong Supreme Court, when I filed a case of disbarment against Sara, all I got was a notice saying no action taken. Sara was not even asked to comment. She was not even directed to file an answer or comment. Samantalang itong petition, a nuisance petition filed by our political adversaries, asking the Supreme Court to order BBM, President BBM, to take a drug test, agad-agad sila nag-issue ng notice kay Presidente to file a comment within 10 days. Imagine that, kahit alam na... sabihin na naman nila, si Supreme Court kumakampi kay BP Sara. Natural! Ang dami nyo, Ang dami nyong sumisira sa pangalan ng mga Duterte. Ilang kongresista kayo? Ilang mga nakapalibot kay Bonget? Pati ikaw nakisawsaw eh. Hindi ka naman kongresista.
At hindi ka naman parte ng legal team ni Bongit. Nakakuha ka lang ng pwesto kasi naawa sa'yo si Bongit. Di ba? Pero dati, grabe ka. Sara, boto natin Sara. Ganun ka rin eh. Di ba? Talo ka lang, kaya naasar ka. Saka mahirap po yung iyak ng iyak. Move on na. Kung talo ka, talo ka. Hindi mo na kailangan manira. Alam na ng tao kung sino ang tama at mali. Kaya nga hindi kayo kinakampihan eh. Dahil hindi nakikita ng taong bayan kung ano yung kabutihan meron kayo. Wala kang ibang bukang bibig, Duterte, Sara Duterte, mali. Tatay Digong, nagmumura. Mas minahal pa nga ng taong bayan yung nagmumurang tao kaysa sa presidente mo na hindi nagmumura. Ano nagawa ng presidente mo? Sige. Di ba? Mas ginusto ng tao yun, napalamura. Pero may nagawa sa bayan. Pero yung amo mo na hindi nagmumura, ano nagawa? Dugmok ang bayan, sabi ni Aling Ledesma. Yan ang mahirap. Alam naman natin na nuisance case lang yon, pinapatulan ng Supreme Court. And yet, yung mga serious cases, ang tagal-tagal nila mag-decide o kaya ayaw nilang magbigay ng aksyon. Yung disbarment sa akin, wala namang ground at walang due process, basta nala ako dinisbar. Lahat ng kinahin ko ng mga manifestations and pleadings, hindi nila binasa. Samantalang ito kay Sara, maliwanag yung grounds, pero hindi nila ginagalaw. Yung sinasabi nilang ground of disbarment sa akin, si Raisa Robles ay nag-file ng case against me, but it was dismissed by the Quezon City Prosecutor's Office because there's no evidence. And they appealed it to the... Wala na. Umiyak ang mama dahil na-disbar. At gusto niya ma-disbar din daw si BP Sara. Hindi yung manidisbar. Ang problema kasi kay sa inyo, kayo ang unang umaatake, kayo naman ang unang umiiyak. Hindi ito Kasi sila, mahilig silang bumanat. Ngayon, ayaw silang kampihan ng Supreme Court, umiiyak sila dahil kinakampihan daw ng Supreme Court itong mga Duterte. Saan ka pa? Diba? Alis na nga tayo sa'yo. Wala kang kwenta-kwenta. Iyakin ka pa lang. Dito tayo kay Attorney Reserva. SP Soto, nangihikayat na huwag paniwalaan ng Korte Suprema. Ayan ang mali. Diba? Ayan ang sinasabi natin. Mali yung ginagawa mo. Tutasin. Ngayon, kailangan mo magkomento at sumagot. Baka mamaya sabihin na naman nila, iba ho ang terminology ng komento at iba ang terminology ng sumagot. Even though the two words, ganun pa rin yun. Ganun pa rin yun. Pasok. This should be circumspect in making public statements, especially coming from the Senate President, as I said, who occupies the third highest position of the country. So, parang nangihikayat ka sa taong bayan na Tama. hindi paniwalaan yung desisyon ng Supreme Court. Yan ang sentro ng complaint na filed against him by some lawyers, and then the Supreme Court reacted because the Supreme Court has to defend and to protect itself. Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Attorney James Reserva, Professor po ng Political and Constitutional Law. Attorney, mayong buntag, Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat sa inyong oras. Good morning, Jade. Good morning, Amar. Po. Am I heard? Yes, sir. Malinaw po. Attorney, ito nga ay naglabas po ng desisyon, hindi desisyon, pinasasagot ng Supreme Court. Itong si Senate President Tito Soto, patungkol nga doon sa naging itong possible na kasong indirect contempt matapos kumontra nga sa desisyon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano ho ba itong indirect contempt para lang ma-educate lang po natin attorney ang ating mga kababayan at paano po ba ang magiging implikasyon po niyan kung sakali man na talagang tutuluyan? Ang indirect contempt ay isang situation
that is hindi naman crime o crime for that matter na directed against the judiciary. Kasi if you make some remarks in front of the judiciary that could undermine the trust and confidence of the people to the judiciary, you will be cited for direct contempt. Pero if you are doing it outside of the court, that is indirect contempt. Kasi what we trying to avoid is the erosion of trust and confidence of the people in our justice system. We prevent the possibility that the people will take the law into their own hands. Hindi, ganito lang ang paliwanag dyan, attorney, kung mamarapatin mo. Ang indirect contempt ay paglalapastangan, no, ganun. Nilalapastangan ang utos o pagsuway o pagbaliwala. Ganun ang ginagawa nito eh. Di ba? Ay nalaspastangan niya yung utos ng korte. Eh kasi nagsasabi to ng sarili niyang rules. Diba? Hindi maganda. Kaya siguro, inatasan na, indirect contempt na yan. May kulong ba ito? Ang tanong dito. Oo. May kulong ba ito? Ikaw ang sasagot niyan kung may kulong. Mapapaisip tayo, ano ba yung pwedeng penalty, pwedeng maging kahantungan nito kung sakali. Pagsalungat sa utos ng korte, hindi pagsunod sa isang lawful writ, proseso, desisyon, pang-aabuso, magmumulta, pagkabilanggo. Nako, meron palang pagkabilanggo. Ayan, mahirap, baka mabilanggo pa. Pwede naman, bakit hindi, di ba? Para magtanda. Para hindi na magbida-bidahan. Yun lang, simplihan lang natin. Eto, meron na naman tayo dito nga papasadahan. Ito, maganda-ganda rin to. Bakit kaya nagbabanggaan ito? Si Kong Libiste at ito si Batman. Ano kaya meron? Bakit kaya... dahil ba saan? Alamin natin. Kasunod ang Facebook post ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste patungkol kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa isang post ni Congressman Leviste kahapon, makikita ang litrato nilang dalawa ni E.S. Recto kung saan nakalagay sa captions ang panawagan nito na maimbestigahan ng Kongreso ang umano'y koneksyon ni Recto kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hinimok ni Leviste na suriin kung mayroon umanong tumutulong kay Congressman Guardiola sa loob mismo ng Malacanang. Matatanda ang ibinunyag ni Leviste si Congressman Guardiola noong November 2025 na umano'y nakakuha ng mahigit 20 billion pesos na halaga ng DPWH projects at pinaniniwalaan itong top contractor ng DPWH sa Kongreso. Ito na pagkakataon mo, Bonget, ilaglag mo na ito. 20 billion. Kung maghanap ka ng isda, ito na. Kung ito yung sinasabi ni Congressman Leviste, paimbestigahan mo kagad para matauhan at hindi na umulit, di ba? Malaking isda, 20 billion to, malaking isda din to. Sa palagay nyo, kung aaksyonan ito ng Pangulo, alam nyo naman. Pero kung ako dito, para malinis ko yung pangalan ko, paimbestigahan ko ito, si Batman tsaka si Guardiola. Ayan, kasi sabi ni Congressman Leviste, meron daw, Kaya paimbestigahan niya para kung gusto niya medyo bumango-bango siya, gawin niya, imbestigahan niya. Kaso baka hindi. Yun ang problema. Baka sila rin. Yun ang problema. So, eto bato. Kay Madriaga saka si abogado ni Attorney Manscarpio, ano ba yung pag-uusap? Ano ba yung dapat nating malaman? Ano ba ang istorya, Madriaga, na diin lalo sa counter affidavit sa kasong perjury? Ayun, kinasuhan na pala ng perjury. Sinungaling kasi. Alamin natin. So magandang hapon sa inyong lahat. Kakafile lang po natin ng reply affidavit ng ikalawang Pangulo, Sara Duterte. In response ito dun sa counter affidavit naman na final ni Ramil Madriaga noong April
kasabay po nung House Justice Committee hearing, nagkataon yun din po yung araw na nag-submit siya ng counter affidavit dito sa Office of the City Prosecutor of Taguig. Tapos ngayon naman binigyan po tayo ng pagkakataon na mag-file naman ng reply or sagot si VP Sara doon sa counter affidavit ni Madriaga. So para sa amin, yung counter affidavit kasi ni Ramil Madriaga, hindi niya po nasagot yung mga ebidensyang linatag namin doon sa complaint affidavit ni VP Sara na nagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya, imposible yung mga sinasabi niya tungkol sa pagtrabaho niya di umano kay VP Sara mula noong 2018 pa, pagbuo niya ng EC Pilipinas upon the instructions of the Vice President, pati yung pagbuo ng VP SPG, yung Vice Presidential Protection and Security Group, pati na rin yung, syempre yung pagdala ng limpak-limpak na salapi na confidential funds daw pala. So, dun sa 340-page complaint affidavit, napatunayan na po natin with the use of VP Sara's sworn testimony supported by 7 corroborating witnesses and overwhelming documentary evidence na imposible yung mga pinaparatang ni Ramil Madriaga laban sa kanya. So, as expected, nung nag-file ng counter affidavit si Madriaga, wala po siyang nasagot na maayos. Yan. And in fact, nung naglatag siya ng karagdagang ebidensya, lalo siyang nadiin kasi na-discover namin na nagsisinungaling na naman siya. Papakita ko po sa inyo para makita nyo kung ano pong klaseng tao itong si Madriaga. So, doon po kasi sa complaint affidavit, inunahan na po natin sila na yung mga virtual meeting na nakita natin sa social media ng EC Pilipinas, kasama si Madriaga, kasama si VP Sara, sinabi po natin na hindi po yun maaaring maging batayan na magkakilala si VP Sara at si Madriaga at meron silang close working relationship dahil kampanya po nun at may COVID pa, nasa gitna ng pandemya, kaya talagang virtual meeting ang paraan para makipag-meeting sa mga supporters at napakadami po niyan. Kaya hindi po maaasahan na matatandaan ni VP Sara lahat ng mga grupong sumusuporta sa kanya. Okay, so anong sagot po ni Ginoong Madriaga? Sabi niya sa counter affidavit niya, kung totoo yung sinasabi mo, VP Sara, na outsider ako, bakit meron akong picture nitong virtual meeting kasama si VP Sara, si Senator Jinggoy Estrada at saka si Attorney Harry Roque? Ito po yung pinakita niya. So yan po, sabi niya, kung totoong hindi tayo close, kung totoong hindi ako malapit sa inyo, bakit kasama ako dito sa isang political meeting kasama ng mga ni VP Sara, ni Senator Jinggoy at saka ni Attorney Harry Roque? Yun ang sabi niya sa counter affidavit niya. Ang malas niya, nahanap po namin yung virtual meeting na yon. At ito po yun. Dito po galing yan. Dito po galing yan. Virtual meeting po yan ng isa pang parallel group, yung Sama-Sama. At naimbitahan lang po ng parallel group, yung ibang parallel groups katulad ng EC Pilipinas, kaya po naka-attend si Ramil Madriaga. At ang pinakamalaking bagay dito na sumisira doon sa storya ni Madriaga na close siya, napakadami po nang nag-attend dito, 92. Aray! Ayan na. Kasinungalingan mo, Madriaga. Paano ka palulusot dito? Nakuha na yung Zoom meeting. At saka, ayan, pandemic time pa, sabi ni Atty. rito. Hindi mo na malulusutan to. Yan ang sinasabi natin eh. Nakinig ka. Dyan sa paaso-aso na pumasok dyan sa ano mo, tawag nito, sa kulungan mo. Ano mangyayari ngayon sa inyo? Ipit na ipit ka na naman, aray mo. Hindi ka na wala na, tigil mo na yan. Napaniwala na sinungaling ka talaga. Alam na ng taong bayan, sinungaling ka talaga. Diyan muna tayo magtatapos pero yung shoutout segment natin, ito. Kaya nga sabi ko sa inyo, damihan nyo ng comment para mabasa ko yung mga pangalan nyo. Mula kay Ma'am Malu
The Survivor Mix Club, shoutout sa iyo. Yan, oh. Sa Hong Kong naman siya nanonood. Si Hilda Flores, lagi siya nanonood, Hong Kong pa rin. Oh, Riche Salem. Sa Mindanao naman siya. Shoutout po sa iyo, ma'am. Solidad CM. Oo, sa Australia siya. Shoutout po sa inyo. Oo, Gine Jerry Lorissimo. Yan, Vancouver, US. Vancouver, Canada naman siya. Nanonood sa atin. Shoutout po. Janet Bersasol. Shoutout po sa inyo. Davao City. Julia Guillama. Shoutout po sa iyo. Sa Japan naman siya nanonood. Oo, Mador Luis. Luz. Shoutout sa iyo lagi. Wampuwa. Shoutout po sa inyo. Danilo Buban. Sender Orag. Taga Valencia, Bukidnon. Shoutout po sa inyo. Antonio Dumagpi. Shoutout po. Lisa Cardenas. Shoutout po sa iyo. Bulacan naman siya. Nakaantabay sa atin. Ruel Malonzo. Shoutout po sa inyo. Aida Tanggal. Duterte lang sa Kalam. Shoutout po sa inyo. Elsa Gardos. Oo. Ronald Barniso. Shoutout po sa inyo. Shane Morel Cuyos. Shoutout po sa inyo. At Onilio Saragosan. Shoutout po. Melda Buwan. Shoutout po sa inyo. Pia Amalor. Shoutout po sa inyo. Virgilio Evangelista. Shoutout po sa inyo. Ray Lagwatan. Shoutout po sa inyo. Felicimo, shoutout po sa inyo. Marcelo Lopez, shoutout po. Daniel Saak, shoutout po. Moldgumi, shoutout po sa inyo. Fidel Cadi, shoutout po sa inyo. Jaime Ling, shoutout po sa inyo. Robert Meha, shoutout po sa inyo. Ricky Goles, shoutout po. User Wik, shoutout po sa inyo. Gina Briol, shoutout po. Lisa Rose, shoutout po sa inyo. Dominador Dorana, Dora Ranas, shoutout po sa inyo. Herminia Velasco, Tomas Cañada, shoutout po. Salvacion Cerilla, shoutout po. Montejo Montenegro, shoutout po sa inyo. Ray Laguatan, Janel, Samanoden Ambola, shoutout po sa inyo. Mr. Handless, shoutout po sa inyo. Ding Pineda, shoutout po. Ruel Lotero, shoutout po sa inyo. Raul Katamko, shoutout po. Mix Musni, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot ka sa video natin na yan, ang aking hiling naman ay like and share nyo ang ating paglalambing. Hanggang sa muli, bye-bye!